Ano? Okay naman po yung video and yung audio ko. Oo, ma oo, malinaw. So, mami, mag-start po ako, mag-i-spill po muna ako yung mga sasabihin ko po. Tapos po, if may mga question po ako, sagutin nyo lang po ng kung ano lang po yung gusto nyong sabihin. So, Okay ma'am. start na po tayo. So Okay. magandang hapon po. Maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng panahon para sa interview na ito. Kinagagalak po namin ang partisipasyon ninyo sa pag-uusap na ito. Ako po si Bianca Gomez, isang estudyante na nag-aaral ng psikolohiya mula sa Far Eastern University sa ilalim ng gabay ni Mr. Gerald Valmadrid sa kurso na Field Methods. Kamusta naman po ang araw nyo? Okay naman ma'am. So, um, may trabaho po ba kayo? Wala po. Sa housewife lang po. Kamusta naman po ang pang-araw-araw po na araw sa bilang housewife po? Nakakapagod pero masaya, masaya naman. So, Kaya, bago po magsimula ang mismong interview, gusto ko lang po namin ipaalala na ang interview na ito ay ire-record sa video. Kung nais niyo pong magpakita sa video, makakatiyak na maaari naming i-blur out ang footage ng inyong pagmumukha. Ah, sa buong panayam para manatili kayong anonimo o hindi po kayo makikita. Kung pumayag ka sa mga kondisyon na ito, paunlakan niyo po ako na ipaliwanag ang magiging daloy ng ating pag-uusap. So okay naman po na i-record po oo, kayo. okay lang po. So, Opo. po. Naranasan niyo na po ba na ma-interview? Hindi po. So ito po yung unang beses. Opo. So, thank you po. Huwag po kayong mag-alala dahil sisiguraduhin ko po na komportable kayo at tutulungan ko kayo kung sakali na mahirapan kayo sa mga tanong o sa pagsagot. So, Opo ma'am. ang aming pag-aaral ay tungkol sa pagsisiyasat sa epekto ng digital devices sa paggabay sa ugali ng isang bata. Sisimulan ko po ito sa pagtatanong tungkol sa paggabay po ninyo bilang isang nanay, sunod ay kung anong epekto ng teknolohiya gaya ng iPad sa inyong anak at kung paanong nakakasuporta ang teknolohiyang ito sa gampanin mo bilang isang ina. Nais po naming malaman ang inyong karanasan kung paano nyo ito nararamdaman. Wala pong tama o maling sagot sa aming mga tanong sa diretsyong interview na ito. Puwede po kayong maging tapat hanggang sa inyong makakaya. Kung sakali po na may mga tanong kayo na hindi kayo komportable na sagutin, maaari po natin silang hindi na pag-usapan. Hanggang gusto niyo po na makipanayam sa amin, maaari niyo po itong gawin sa maayos na paraan at iwasan po sana natin na gumawa ng kahit na anong hindi magandang pangungusap. Iwasan din po natin na magbanggit ng hindi kaaya-ayang impormasyon at salita sa buong interview. So sa ngayon po, mayroon po ba kayong mga tanong na gustong linawin? Wala naman ma'am. So ma'am, mapapanatili po naming kumpidensyal ang usapang ito tulad ng nakasulat sa aming pahintulot. Pinapangako po naming walang impormasyon ang isisiwalat sa kahit sino mang hindi direktang kasangkot sa proyektong ito. Bago po kita tanungin, maaari po kayong mag-relax at maging inyong sarili sa usaping ito. Kami po ay sabik na malaman ang inyong mga isipan sa usaping na ito. Sige po, mami, maaari ko po ba malaman ang inyong pangalan? Ako po si Junette Bernardino, Ilang taon na ho kayo? 29, 29 po. magti-30. Opo. And ilan po ang inyong anak? 3, tatlo. Tatlo po. So, sige po, mami. Kung handa na po kayo magsimula, magpatuloy na po tayo sa mga tanong. So, ready na po kayo? Handa na po kayo sa Opo mismong ma'am. tanong? Puwede na po. So, number one po, ano ang pakiramdam po na kapag nagpapalaki ka ng isang anak? Nakakapagod siya at the same time, nagkakaroon ng experience na
kung paano sila lumaki, kung paano sila nabubuo. Ano ano naman po yung mga pagbabagong kinakailangan mong gawin upang matupad ang pagiging ina sa inyong mga anak? Ano po ma'am, pakiulit? Ano po yung mga pagbabago na kinakailangan niyong gawin upang matupad ang pagiging ina po? Ah, wait lang, yung mabagal ang connection ma'am. Sige po. Sige po, take your time po. Ayan. Paulit-ulit ma'am, nagla-lag, Po? nagla-lag. Ayun Pero okey na, ayun pakiulit po. na lang yung tanong. Ano po yung mga pagbabagong kinakailangan, niyo pong gawin para po matupad ang papel ng pagiging ina sa inyong mga anak? Ginagawa ko yung best ko para maging mabuti sila, para sundin nila yung mga sinasabi ko sa kanila. Hmm. So, paano niyo naman po ilalarawan ang iyong relasyon sa iyong anak? Um, Nagagalit ako 'pag may nagagawa silang mali, pero wait, madalas malambing ako sa kanila kasi parang sila yung nagiging, ah, comfort ko 'pag oras na pagod ako. Hmm. So, anong edad mo po sila ipinakita sa mga gadget? Ano na, mga 4 to 5 years old. So, gaano katagal mo karaniwang pinapayagan ang iyong mga anak na gumamit ng mga gadget? After lunch po, basta bago muna sila makakain ng lunch, dun ko pa lang sila pinapagamit ng gadget. Then sa gabi po hanggang 8 to 9 po ang ano, Mga ilang oo, oras po yun? Kung ibibigay niyo po, mga ilang oras po? mga ilang oras, ah, mga 7 hours. Pero hindi naman tuloy-tuloy yung paggamit nila, minsan nabibitawan din nila, minsan umaayaw din sila. Hmm. So, paano kumikilos ang inyong mga anak po sa mga gadget nila? Ah, Nanonood lang sila pero minsan nagagalit sila 'pag yung humihina yung connection, Ah, na ano sila, oo, na parang na-stress sila gano'n, hmm. 'pag may lag. Paano naman po sila if, nawawalan po ng wala po yung gadget nila sa kanila, hindi po nila nagagamit? Nanonood lang sila ng TV tapos minsan naglalaro din sila magkakapatid, Hmm. So, tapos, kumakain, yung kumakain. So, oo. tuwing kailan niyo po sila pinipigilan sa paggamit ng gadget? 'Pag nagagalit na ako, 'pag Oo. ba pagka ano na, 'pag sobra-sobra na din pinapatigil ko na din sila. Hmm. Bakit Pero minsan din may araw na hindi ko sila pinapagamit ng gadget. hmm, opo. Bakit mo po pinapayagan ang iyong mga anak na gumamit ng mga gadget bukod sa gawaing pampaaralan? Kasi hindi na rin kasi maano ang bata, kasi parang yung sa ngayon sa ano natin, yung sa panahon ngayon parang nasanay na talaga sila gumamit ng gadget. Parang yun na yung nakaanuhan nila. Hindi katulad dati yung laro sa labas, ngayon gadget na talaga kasi yung namulat sila. Hmm. So so ano naman po yung mga pagbabagong napansin mo sa personalidad ng inyong mga anak pagkatapos nilang matutunan ang paggamit ng kanilang mga iPad o gadget? Minsan mahirap na silang utusan, ah, lagi na sila 'pag uutusan mo, wait lang, gano'n. Hmm. Dahil nga sa paggamit ng gadget.
Opo. So, paano niyo po iniisip na nakakaimpluwensiya ang paggamit ng mga gadget sa kanilang mga social skills o yung kanilang pakikipag-usap po sa iyong mga anak? Ano ma'am, ulit, pakiulit? Ah, paano po, paano mo iniisip na nakakaimpluwensiya ang paggamit ng mga gadget sa mga social skills ng inyong mga anak? Yung para po bang social skills po yung pakikipag-usap po nila sa ibang tao, gano'n? Minsan minsan din, hindi mo na din sila nakakausap dahil 'pag sa sobrang busy nila paggamit ng gadget. Tapos 'pag, once na kinausap mo sila, sila pa yung galit sa'yo na parang ayaw nilang naiistorbo sa paggamit ng gadget nila, gano'n. So, ito po. Anong mga pagkakaiba ang napansin mo sa pag-uugali ng iyong anak kapag sila ay may mahabang panahon ng panonood sa screen kumpara sa limitado o walang panahon na panonood? 'Pag gumagamit sila ng gadget, tahimik lang sila, hindi na nila ako kinakausap, parang naka-focus sila dun. Kaya parang minsan, gusto ko na rin ano, ipaano, talagang nililimitahan ko na din ngayon yung paggamit nila ng gadget. Hmm. So, paano po 'pag hindi po sila okey 'pag kunyari po, umiiyak po sila, paano niyo po, wait lang po. Mami, nawala po kayo? Ayun po. So, wala ulit. Hala, ba't nawala na naman? May lumalabas kasing ano, ads. Okey po. Sige lang po. Ayan, okey na. So, 'pag po umiiyak po yung mga bata, paano niyo po iniisip ang mga, potensyal na negatibong epekto ng paggamit ng gadget sa kanila? Kasi 'di ba po minsan pampakalma po, parang gano'n. So, paano po yun? Ano po yung mga negatibong, impluwensiya po ng gadgets po? Minsan, yung tantrums talaga nila medyo di na rin minsan nakakaano na din, eh. Yung talagang maaano mo na talaga ang bata, mapapatulan mo talaga kasi sobrang tantrum, ta's parang gustong-gusto nila makuha yung makagamit ng gadget, nagwawala talaga. Hmm, hmm. Paano mo po masisigurado na yung mga bata o yung inyong mga anak ay nakakakita ng mga angkop na sa kanilang edad na nilalaman ng kanilang mga gadget? Kasi siyempre po malawak po ang internet. So, paano niyo po nasisigurado na yung mga napapanood po nila o mga nalalaro nila ay angkop po sa kanilang mga edad? Oo, ano naman ako, aware naman ako sa mga pinapanood nila, sa mga, ginagalaw nila sa gadget nila. At the same time, yung panganay kong anak, tsaka yung lalaki ko, natuto po sila doon speak ng English, natututunan din nila kung paano yung sa pag-aano sa school, gano'n, naaano din nila yung paggamit nila dun sa gadget, napaano din nila sa school. Nagagamit po nila. Oo, nagagamit nila. Paano mo inihahatid ng bahagya sa iyong mga anak ang responsableng paggamit ng teknolohiya o paano niyo po tinuturo yung responsableng paggamit po ng gadget? Sinasabihan ko sila na, yung mga tama at dapat lang ang panoorin sa ano, sa gadget at hindi yung mga maling, gawain, yung Hmm. mga magaganda lang. So, panghuli na pong tanong, bilang isang nanay ho, ano naman po ang maiipayo na mabibigay niyo pong payo sa, mga magulang na pumapayag din na gumamit ng mga gadget ang kanilang mga anak? Ano ma'am, pakiulit nga? Ano po yung maiibigay niyo pong payo sa ibang mga magulang na gumagamit din po ng, gadget ang kanilang mga anak? Para sa mga mommy na may mga anak din na gumagamit ng gadget, para sa'kin, okey lang naman na gumagamit sila ng gadget. Ah, Limitahan lang po natin, nasa sa'tin pong magulang ang paggamit ng mga gadget ng mga bata.
Hmm. Maraming salamat po mami, dito na po nagtatapos po ang ating interview po. Maraming salamat po ulit. Maraming salamat din, ma'am. Ma'am, may incentives po kaming ibibigay. So nagpupunta naman po ako sa gawin niyo. Ihahatid Oo. ko na lang po sa inyo. Sige, ma'am. Abot ko na lang Salamat. po. Salamat po. Thank you po. Salamat.